ituloy natin yung ating pag-aaral sa 1689 London Baptist Confessions of Faith. And nandito tayo sa paksa na napakahalaga rin ito. Sa mga systematic theology, hindi naman kasama ang paksang ito. No? Kung kayo nagbabasa ng mga systematic theology ng mga theologian tulad nila Berkhoff, nila Wayne Grudem at saka ng iba pang mga magagaling na mga manunulat sa ating panahon ngayon, ay hindi naman kasama yung marriage. But sa 1689 London Baptist Confession, sinama ito sapagkat bahagi ito ng buhay natin bilang isang iglesia na maintindihan at lalong maging matibay ang ating pagtingin sa kahalagahan ng marriage. No? So this is our third session and this is the last part ng ating pag-aaral dito sa issue na ito. So, dali lang. So, andito, we are looking at 3 parts. So, last time, nakita natin yung pattern of marriage, purpose. At ngayon, we will be concentrating on the participants for marriage. Tapos, gusto pa yatang kumanta. Okay, sandali lang. Ayaw yatang gumalaw itong ating, Okay, sa pattern of marriage, makikita natin yan sa paragraph 1 ng chapter 25. Doon ay may dalawang bahagi na tayong pinigyan pansin, the prescription, and that is between man and woman. Okay? And then the prohibition is the multiple partners or the so-called polygamy. So, as we said last time, bagamat yung polygamy ay isang common practice sa panahon ng mga pagan sa Old Testament at ilan din sa mga lingkod ng Diyos ay mapapansin natin hindi lang naging isa ang asawa nila at kundi ay sumobra pa. Pero ulitin ko lang, despite that polygamy was so prevalent during those days, we have only 13 cases na naka-record sa Bible that ang ilan na mga tao ng Diyos na nahulog sa polygamy at alam din natin na lahat ng mga nahulog sa ganitong klase ng pagkakasala ay nauwi sa misfortune ang kanilang family. So hindi ito isang bagay na dumating sa kanila at napaganda pa ang buhay nila, napasaya pa at napasigla pa ang kanilang pamilya, kundi nagkaroon ng mga misfortune ang kanilang family. Isa na nga dyan si David, kitang-kita natin ang buhay ni David ay naging masalimuot. Bagamat naging dakilang tao siya, naging masalimuot ang kanyang buhay. Ang kanyang mga anak ay nag-away-away, mayroong isang anak, may rape yung isang anak, no? Yung kanyang kapatid, tapos pinatay naman nung kapatid, yung kapatid na non-rape, at yung mismong pumatay na yun na si Absalom ay naghimagsik laban kay David. Nung si David ay malapit nang mamatay, mahina na yung isang anak niya, ang pangalan ay Adonijah yata yun, ay gusto niyang kuhanin na agad yung trono na hindi naman siya ang pinagkatiwalaan ng trono na yon. Pero doon pa lang makikita natin, hindi na talaga naging maganda ang takbo at resulta nito sa buhay ng mga na-involved sa ganitong klase ng practice, no, yung polygamy. And of course, as the New Testament, as the Bible progresses, we can see it is very clear to us that the Bible is telling us that ang lalaki at ang lalaki ay dapat magkaroon lamang ng iisang asawa, ang iisang asawa sa iisang panahon. Okay? Now, purpose of marriage, suitable companion, rightful procreation, that is paragraph 2. So in suitable companion, we look at our companion, si Eve, ay tinawag na helper, no? And helper is in the Bible does not convey inferiority, no? But rescuer and provider of strength. As we can see, as I have explained last time, yung gamit ng salitang helper ay ezer sa wikang Hebreo,
At yung salitang ezer ay ginamit siya 21 times in the Old Testament, no? At 2 beses ginamit siya sa babae bilang helper ng lalaki, pero mas maraming pagkakataon ginamit yung salitang ezer sa Diyos bilang helper ng kanyang bayan. So imagine mo yon, hindi siya inferior word na, kasi ang idea natin ng helper, domestic helper, no? O kaya, yung, kumbaga, nagtatrabaho sa construction, yun yung pion, no? O yung mga assistant, no? Tagadala ng halo, ng semento, doon sa mason, parang ganyan. Kasi hindi marunong magpalitada. Pero pagka ginamit yung salitang ezer, dito, yung helper, it's not an inferior, kundi actually superior. Because God is our helper, our ezer. So, kung ang Diyos ang siyang tumutulong sa iyo, hindi superior yung tulong na yan. Hindi yan isang maliit na bagay. Kaya, dapat maging malinaw yan sa atin. And then, rightful procreation, marriage fulfills the mandates to produce godly offspring and are God's image bearers. Now, as I said, yung ginamit yung salitang go ye and multiply, di ba? Yan ang ginamit na salita. Humayo kayo at magpakarami. Hindi lang ito para i-populate yung mundo. Hindi lang para paramihin ang mga tao na siyang pupuno ng daigdig, kundi paramihin ang mga taong magdadala ng imahe ng Diyos, ng wangis ng Diyos. So yun ang purpose ng go ye and multiply. It's a creation mandate. Trabaho ni Adan na ang image ng Panginoon ay dalhin niya sa maraming lugar sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga godly offspring. Well, of course, we know what happened. Nahulog ang tao sa kasalanan, kaya yung mga tao na nagdadala ng imahe ng Diyos ay meron ng bahid ng kasalanan, na marred na, meron ng, kumbaga, kung titingin sa isang salamin, basag na salamin, kaya medyo tabingi na yung mukha mo, no? Pagka tumitingin ka sa salamin na basag, something like that. So, ang fulfillment, ultimate fulfillment ng creation mandate na yan ay yung Great Commission. Pagdating sa Matthew chapter 28, ang ginamit na salita roon ay pareho ng lingwahe na ginamit sa Old Testament na humayo kayo at gawin ninyong alagad ang maraming mga bansa. So, nandoon pa rin yung mandate na ipalaganapin ang imahe ng Panginoon sa pamamagitan ng pagdadala ng Ebanghelyo at pag-aalagad ng maraming mga tao sa iba't ibang bahagi ng ating mundo na sa pamamagitan nila, yung imahe ng Diyos ay unti-unting ibabalik. Unti-unting i-reconstruct sa pamamagitan ng sanctification na ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin. Kaya nga ang isa sa mga goal ng pagiging Kristiyano ay Christ-likeness. Because Jesus Christ is the perfect representation of God's image. Dala ni Kristo yung kabuuhan ng pagiging imahe ng Diyos. Siya lang ang taong nabuhay sa mundo na perfect talaga ang representation ng image ng Panginoon. Siya ang pangalawang Adan. At kung magkakaroon tayo ng kaugnayan kay Kristo, dito mare-reconstruct ang buhay natin at dito maaayos at magiging inaayos ang buhay natin upang tayo maging kamukha niya at napufulfill yung creation mandate na yon sa Old Testament sa pamamagitan ng bawat isa sa atin as we do our responsibility in making disciples to all nations. Okay? And then the purity for protection, I said, marriage is the place where true delight of intimacy is to be found. So, doon lang sa marriage, doon napufulfill lahat ng yung tinatawag na intimacy. So, intimacy outside marriage is sin, no? Sinfulness. No? So, we have to
be clear that in our minds. So the place where the joy of intimacy is to be found is within marital relationship. Now, merong mga ethical issue na hindi natin nasagot last time at merong nagsabi sa akin bakit daw yung 2 Samuel chapter 12 verse 8 ay hindi yata natin na-discuss. So, discuss lang natin na mabilis at dahil konti lang din yung oras natin, meron pa tayong mga ilabang pag-uusapan. And then, yung isa pa na naibigay ko sa inyo na siguro we will also be discussing that today. So, yan muna and then tuloy tayo doon sa paragraph 3 para tapusin na po natin itong aksa ng marriage, 1689 London Baptist Confession. So, the first one is, yung issue ng polygamy, di ba, sinagot na natin yan, ano? Baka ako hindi pa malinaw sa marami. Ulitin ko lang, pag yung issue ng polygamy, medyo mahirap talaga yan, lalo na sa panahon natin. Halimbawa nga, kung ikaw ay naging Christian, tapos polygamous ka, tapos naging Christian ka, ang dami mong asawa, anong gagawin mo? No? O lalo na kung ikaw ay isang Muslim dati, na legal naman ang pagkakaroon ng maraming asawa, no? Batay sa iyong kakayanan, pag naging Christian ka ba, hihiwalayan mo yan. Itang malaking issue yan na hinaharap ng marami at iba-iba ang mga panukala natin. Dito sa Pilipinas, madali nating sagutin dahil nga sa konteksto na tayo ay walang divorce, tayo rito ay naniniwala na meron lang iisang legitimate na marriage, no? Kung ikaw ay magpapakasal sa pangalawang pagkakataon na buhay pa ang iyong at hindi annulled ang iyong dating marriage, ay bigamy na yan. Pwede ka nang ikulong. Pero sa mga Muslim na bansa, hindi. At maging sa mga tribo. Sa mga tribo, sa Mindanao, kapag ikaw ay dato, pwede kang mag-asawa ng marami. No, paano kung naging Christian ka? Anong gagawin mo? Yan isang malaking issue na dapat na hinarap natin noong nakaraan. Hindi madaling sagutin yan. Pero unang-una, malinaw sa Bible, kapag ikaw ay naging membro ng isang iglesia, hindi ka pwede maging pastor kung ganyan ang kalagayan mo. So, pwede kang maglingkod sa Diyos, at pero hindi ka pwede maging pastor. Kapag malinaw sa Bible yung qualification daw ng elders, ay he must be a husband of one wife. No? Pangalawa, of course, ang isa sa mga pwede nating ipayo sa ganyan, ay kung pwede niyang kausapin yung kanyang pamilya at sabihin yung kanyang conviction. Pero yung hiwalayan mo kaagad ito ay isang malaking problema sapagkat meron ka ng mga moral obligation sa bawat isa. No? Sabi nga ni Aris, di yung una na lang, ang pakisamahan mo, yung iba hindi. Pero sa mga Muslim, pantay-pantayan. Hindi yan, Hindi mo pwede sabihin yung una, yun ang legitimate. Hindi, sa kanila, lahat yan pantay-pantay. So, hindi madaling pagdesisyonan yan. Pero sa iba, may sinasabi nila na, well, of course, mas maganda na if it is difficult for you, you stay that way, but don't add anymore. And just be faithful in providing for their needs. So, that is something na pwedeng gawin at ginagawa yan sa ibang mga bansa. Pero as I said, there is no easy answer to that because we live in a very complicated and sinful world. Okay? Now, we read in 2 Samuel 12:8, and I gave you, referring to David, your master's house and your master's wives into your arms. Does it mean that God is responsible for David's polygamy? That is the case. Now, we have discussed this already sa aming men's fellowship, kaya hindi ko na po sana tatalakayin. Pero I'll answer that right now, pero yung isa ay yun ang ating i-discuss. So, kung titingnan natin, yung context ng sinabi niya ng Panginoong Diyos kay David, I gave you your master's house and your master's wives into your arms. Does it mean that God is responsible for David's polygamy?
Ang unang bagay na gusto kong maging malinaw sa atin doon, yung salitang ginamit na I gave you into your arms, ay ang ibig sabihin nun, I put them under your dominion. So, ang ibig sabihin, ibinigay ito para sumailalim sa iyong pangangalaga. Hindi ito isang bagay na in-instruct ng Diyos na ikaw mag-asawa ka ng marami at hindi yun inutusan at we cannot find any biblical evidence that David was commanded by the Lord to marry more than one. No? In fact, yung ginawa ni David ay bahagi ng kanyang pagiging makasalanan at hindi ito isang bagay na na tinuro ng Panginoon. At pangalawa, kung titingnan natin ng maigi, si David ay, kasi ang nakalagay dito master's house and your master's wives. I gave you your master's house. Master's house, so sino yung master's house? Sino yung master niya? King Saul, no? So si King Saul, yung asawa, binigay yung anak ni King Saul, si Michal, ang pangalan, di ba Michal nga yan, ang pangalan, ay naging asawa ni David. Now, pag ginamit niya, I gave you your master's house and your master's wives, o asawa ng master niya. So pagka ininterpret natin yan, ng literal, parang sasabihin ito na, pati yung asawa ni Saul, ibinigay ba sa kanya? O pangasawa? Kasama nung anak? Hindi. Kasi magko-contradict yan doon sa batas ni Moses na incest. Hindi pwedeng magkaroon ng relationship ang isang lalaki sa biyanan niya. No? Naintindihan niyo ba? Yung biyanan niya, hindi pwede. Kaya nag-incest. So, the point is, it could be an expression which means under your dominion. Ibig niya sabihin, the master's house, yung sambayanan ng iyong master na si Saul, ibinigay ko sa iyo, pinagkatiwala ko sa iyo under your dominion kasama ng kanyang mga asawa. That's the way to interpret it, and that's the only way to interpret it properly. Okay? Now let's go to the other point. Does birth control violate the purpose of marriage, which is to reproduce? Kasi sabi ng Bible, di ba? Go ye and multiply. So, masama ba sa ating mga Kristiyano ang birth control o yung tinatawag na contraceptives? Ano sa inyong palagay? Sige. Mag-volunteer na kayo kasi mananawag ako. Is birth control violates the principle of go ye and multiply, humayo at magpakarami. Tumataas ka ba ng kamay, Presi, o nag-aayos lang ng buhok? Tumataas ka ng kamay. Sige. Bilisan na natin, kasi marami pa tayong natitirang i-discuss. Okay, nako. Sige, Aris, go ahead. Sabi nila, yung mga 40 daw ay trabaho kasi doon pa lang sa parte ng babae ay namamatay na yung fertilizer. At sinaman nila yung gamit na ayun, gamit ng mga old cells na nakakapot. Kaya, so yung sabi nila, yung i-aborting pwede. Pwede aborting. Pero alam mo, may paliwanag pa rin ang mga nasa medisina dyan na hindi yan abortive. No, kasi hindi pa nag-meet
Hindi pa nag-meet yung egg cell at saka yung cell ng lalaki. So hanggat hindi pa nag-meet, hindi. Kung nag-meet na yan, pagkatapos pinatay mo, yun ang abortive, di ba? Okay. So ano pa? Ikaw, Boots. Ano sa tingin mo? Wow! Kasi, totoo, sa beginning, talaga ang purpose na marriage to procreate, happily, man. In our times, tinwist na siya ng ano eh, ng number one, of course, ng devil. Para tayo ay hindi susunod. So, pangalawa, yung situation natin ngayon, sumusunod na dun sa kalakaran ng mundo na face of overpopulation na. Pero ang command talaga ni God is to procreate. Yes. To procreate. So, therefore, it violates yung purpose ng marriage, which is to reproduce. Yun lang ano ba kasi... So you think birth control is violative of God's intention? Ano naman in the Old Testament? Even sa Bible, may mga namamatay kahit na sa pagkano na sa pagbibigay sa mga anak. So, kasama yun. And I would always say, providential yun. It's okay. Ngayon kasi, kapag bawal ka mga anak. So, therefore, hindi ka dapat mag-fix. Kasi mamamatay ka or dangerous to your health. Although I know of a lot of people na kahit na gano'n na sitwasyon, they went through, tapos okay naman, successful naman ang pero yun is subjective kasi yun ay nakita ko lang. Pero sa akin, I believe. Napansin mo yung tanong ko, does birth control violate the purpose? Hindi ko pa pinag-uusapan dito yung mga contraceptive na artificial. So, what do you think of the natural birth control? Di ba, mayroong mga natural, ibig sabihin, yung mga periods ng babae, may mga rhythm, ganyan. Tama, yan, sa tingin mo ba yan, violative pa rin yan? Okay, sabi mo nga, gusto mong maging discussion. Kuya Manny, nako, tumataas si Kuya Manny. Yung mga friends na pwede sa mga friends na tayo matuna. Kasi napakahirap ng buhay. Tapos, termination naman ang na ako ang babae, ako ang isa sa yun, medyo perspective at yung concept parang malayo sa dito. Pero may concept called immigration policy. Okay. Ang ibig sabihin, konti, kapadaan na. Kasi ibig sabihin Sa Singapore, konti eh. Kaya gusto nila. Pero, kaya po, may bali sila na regulation. Sabihin, may bali sila na kaluwa na. Okay. Sa dami ng tao. Economy.
Okay. Mm. Isa sa mga purpose, procreations. Okay? Salamat ha, Kuya Manny. Meron pa po, sige Alan. Oo. Hmm. Hmm. Wala problema. Hmm. Hmm. Okay, okay. Okay, thank you ha. Oh, last si Ate Banji. Mm. Ata. Kasalanan yon. Hmm. Hmm. Hindi, palagay ko hindi yung issue na nag-meet, ate, kundi mismo birth control. Sabihin, pinoplano, gusto nyo dalawa lang ang anak nyo, tatlo lang, o isa lang, o wala. Oo nga, kaya nga. Ganun ba? Masyado, masyadong particular si ate sa sa term. Technical 'yun . Okay, maraming salamat, pero tama pa rin naman 'yun na yung iba po yung issue ng nag-meet na tapos pinatay mo, iba 'yun. Ang tawag na doon ay abortion. Ang tawag na iba na 'yon, definitely. Pero siguro i-share ko sa inyo yung punto ko dito. Unang-una, nung 2 beses binanggit sa Bible yung salitang go ye and multiply. Yan ay sa Genesis, sa panahon ni Adam and Eve. Wala pang tao noon, sila pa lang, no? Pangalawa, inulit yan sa panahon ni Noah. Nawala na yung mga tao, naiwan lang yung pamilya ni Noah. Go ye and multiply. Makikita nyo, hindi na naulit yan. Ang sumunod na term na ginamit yung pagsalitang go, Matthew 28 na. Go ye into the whole world and make disciple. So nakita nyo, hindi na ginamit, hindi na about pagpaparami ng tao, kundi pagpaparami ng alagad ni Kristo. Ngayon, tama po yung punto ng procreation ay dapat clear sa atin. Kung mag-aasawa ka, no, dapat isa sa mga gusto nyong mangyari, magkaanak kayo. Hindi po pwede na mag-aasawa kayo, gugustuhin mo, pwede naman pala kayong magkaanak, pero ayaw nyo, kasi ayaw nyo ng responsibility, no? Ayaw nyo may mahirapang mag-alaga, magpalaki ng bata, mahirap, aso na lang ang alagaan nyo, mas maganda pa, may problema sa pag-iisip. At hindi tama yan sa Biblia. Because part of the intention of marriage is procreation. That's clear. Now, how many? That is something that you only can answer.
Now, dun sa issue ng iba, na pinopoint nila na, kasi yun ang utos eh. No, yun ang utos. Gift yan ng Panginoon sa iyo kung magkaanak ka. Totoo yun. Gift yan. Lahat ng mga anak natin ay gift ng Panginoon. Pero, halimbawa, pagkakaroon ng asawa, gift ba yan? Pagkakaroon ng asawa, gift? Is it a gift to have a wife? O to have a husband? Kala ko, hindi eh. Sa kabilang bahagi, is it a gift to be single? Yes. Both are gifts. And therefore, we cannot say na yung gift na ibinigay sa iyo ng Panginoon ay hindi mo pangangalagaan. You have to be as good steward of your gift. Ngayon, ang sinasabi ng iba na, halimbawa, di ba, gift yan ng Panginoon. Natural, lalabas yan kung ano, wag mo i-control, wag niyong gawin kahit na natural o unnatural o yung ano. Gift yan ng Panginoon, pangangalagaan mo yan. Kung hindi mo kayang pangalagaan yan, wag mong, di ba? Wag kang magkaroon yan kasi hindi mo kayang pangalagaan. Parang ganito yan eh. Gift ba ng Panginoon na magkaroon kayo ng buhok? Okay. Di ba tama? Gift yan, ano? Ngayon, kung gift yan, huwag niyong putulin yan kasi gift yan. Huwag kayo magpaputol ng buhok. No? Hayaan yung makalbo ng kusa yan. Di ba, no, Jen? Tayo ngayon, ano natin? Pero bakit magpaputol kayo ng buhok? Because you are also trying to be a good steward of something that God has given you. As simple as that illustration, brethren. Ano? Now, yung iba, sa issue ng, paano yun? Kung kukontrolin ko, ilalabas yan na wala akong tiwala sa Diyos. Tama ba yun? Yung iba, gano'n ang issue nila eh. Actually, pag pinag-usapan ang marriage, intimacy, ang possibility niyan, magkaanak ka talaga. Whenever you engage in intimacy, right? Whenever you engage in intimacy. So, ang sabi ng iba, sige, pagka naman kinontrol mo, nasaan ang tiwala mo sa Panginoon? Totoo na dapat nagtitiwala tayo sa ating Panginoon sa lahat ng bagay, pero tinuturuan din tayo ng Panginoon na maging responsible sa mga bagay, sa lahat ng bagay na ibinibigay niya sa atin. At sabi ng Bible, ang isang tatay na hindi niya pinoprovide ang pangangailangan ng kanyang anak, he is worse than unbeliever. He is worse than infidel. Ibig sabihin, mananagot ka sa Diyos. At ang dami ngayon, ang dami nilang anak, hindi na nila kayang pakainin, hindi na nila kayang alagaan, sabihin nila, bigay ng Diyos yan, sige. Tapos hindi na nila kayang pag-aralin, ano nangyayari? Maraming mga bata napapariwara, maraming bata, maaga pa lamang nagtatrabaho na, yung forced labor, at marami pang iba. So, what's the point? The point is you have to be responsible doon sa bagay na yon. Nang may nag-question sa akin ngayon dito, ba't daw kasalanan yung ginawa yung si Tamar, 'di ba, yung sumunod, 'di ba, namatay yung asawa niya, yung pagkatapos yung sumunod na yung lalaki, yung kapatid, ang ginagawa niya, yung similya niya, tinatapon niya. Ayaw niya kasi magkaanak, no? Hindi ang issue doon, bawal yung ginagawa niya. Ang issue doon, ayaw niya magkaanak. Iba yung ayaw mong magkaanak, doon sa dapat responsable ka sa pagkakaroon ng mga anak. Now, yun yung isang bagay na dapat nating clear. Now, doon sa context uli ng Genesis, binanggit ni Kuya Manny kanina, 2 beses lang binanggit sa Bible ang go ye and multiply. The first was during the time of Adam, and the second was during the time of Noah. And you can understand why. You can understand why. Now, as to the so-called unnatural, o yung tinatawag na artificial, and
natural, kanya-kanyang paliwanag dito. Pero hindi ko rin personal ko na sasabihin na hindi ko nakikitang mali hanggat walang abortion na nangyayari. Kapag mayroong abortion, yan ay sin, yan ay violation sa commandment ng Panginoon, thou shall not murder. So maraming murderer sa panahon natin ngayon, no? Because they are violating that principle. Okay? Now let's go to sensya na kayo chapter 3. Basahin natin, paragraph 3 hanggang 4. Matuwid para sa lahat ng uri ng tao na mag-asawa. Kung sa kanilang palagay ay makapagbibigay sila ng pagsang-ayon, datapat tungkulin ng mga Kristiyano na mag-asawa sa kalooban lamang ng Panginoon. Dahil dito, ang mga nagpapalagay na sila'y mga Kristiyano ay hindi dapat mag-asawa sa mga di mananampalataya at sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi rin nararapat sa mga mananampalataya na makipamatok sa mga taong mamumuhay sa kasamaan o naniniwala sa kasumpa-sumpang hidwang pananampalataya. Hindi dapat na mag-asawa ang mga magkakamag-anak na ipinagbabawal ang salita ng Diyos. Ang mga gayong ipinagbabawal sa pagpipisan ay hindi kailanman maaaring maging matuwid sa pamamagitan ng anumang batas ng tao o pagsang-ayon sa mga nasasangkot. Ang mga ito ay hindi kailanman maaaring magsama bilang mag-asawa. So, bago natin kasi may nagtanong kasi sa akin dito, may pumasok yan, yung story daw. Yan, si Jay yata. Pero si Jay, na yung related yan sa birth control na namatay po siya dahil sa act na yon. Actually, Jay, ang punto ko pa rin, kaya siya namatay doon sa act na yon dahil ayaw niya maging responsable, ayaw niyang magkaanak kay Tamar. Yan ang problema. Hindi dahil doon sa birth control. No? Ayaw niya, bawal yun. Pero dahil sa kinontrol niya lang, hindi dahil sa gusto niya maging responsible doon sa may mga anak na siya. Wala. Ang sabi doon, ayaw niya lang magkaanak, kaya niya tinatapon yung kanyang similya. Now, isa pang gusto kong sabihin doon sa issue ng contraceptive na artificial, kasi sinasabi natin, lahat ng natural dapat ilabas natin. Lahat, pagka kayo mag-asawa, at wala kayong problema, at talagang bibigyan, sabihin, okay naman kayo, magkakaanak talaga kayo every time na magkakaroon kayo ng intimacy. Yan talagang totoo. Mabubuntis ka talaga. Every time. No? Ngayon, kung gusto mo maging natural lagi yan, no, ayaw mo ng unnatural, dapat, lahat ng bagay na natural, gawin mo. No? Dapat pati, di ba, yung iba nagkakaroon ng intimacy kahit na may buntis na yung asawa niya, nagkakaroon ng intimacy after ng kanyang kapanganakan. Ngayon, kung ang natural nun ay magkakaanak, bakit ka makikipag-sex during the time ng kanyang pregnancy dahil hindi naman siya magkakaanak nun? Di ba? Kasi lagi natin sabihin, ang purpose ng marriage and sex is procreation. O bakit ka makikipag-sex sa panahon na may monthly period yung babae? Hindi siya magkakaanak. O sa panahon na ang babae ay nasa pregnant, hindi siya magkakaanak. Sa panahon na nanganak siya, mayroong period yan na hindi siya magkakaanak. Tama ba? Because the purpose of sex is procreation. So the point is, anong punto ko, mga kapatid? Kung ipagbabawal natin, maging yung mga contraceptive na ganyan, babiolate din natin, maging yung mga usual practice natin lagi sa issue ng intimacy. So, yan lang. Siguro we can discuss that later sa mga personal discussion natin. Let's go to the participant in marriage. The Bible is very clear. There are two things. The lawfulness of marriage in the Bible. First is marriage embraces all sorts of people according to our confession. When we say all sorts of people, it means, no? All people. All sorts of people. So, it means all kinds of people, including those with disabilities, from different cultures, backgrounds, races, from different social and educational and economic levels. Yan ang sabi doon sa ating confession, all sorts, matuwid para sa lahat ng uri ng tao na mag-asawa,
sa lahat ng uri ng tao na mag-asawa kung sa kanilang palagay ay makapagbibigay sila ng pagsang-ayon o yung sa English yan ay judgment. Ang ibig sabihin nun, dapat i-consider sa pag-aasawa yung judgment. So, merong ability to make a reasonable and mature judgments. Pagka meron ka ng kakayanan na may maturity ka na in terms of judgment and reasonable, no, you can go and engage in marriage. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, no? So, bahagi sa judgment na yan, age. Sa bansa natin, alam ko, parang 18 years old yata for both male and female under the family code ng 1988. Hindi ako nagkakamali, no? Pero pagka 18 years old pababa, kinakailangan ng parental consent. Kung 16 years old, kinakailangan niya ng court petition. So, may mga legal requirement. Ang punto lang doon, common sense should prevail. Now, of course, nung unang panahon, maaga nag-aasawa ang mga tao. Sigurado ko, dahil naman hindi namang ganong katindi ang demand ng buhay noon. Simple lang ang buhay. Kaya nga, pansin natin, di ba? 10 anak, 12, parang madali lang sa kanila. Ngayon, hindi na. No? So, yan. Pero all sorts of people means all kinds of people. But gusto ko lang sabihin, sa issue na ito, ayaw gumalaw. Yan. Sorry. Yan. Sa issue na ito na yung ba yan? Gusto ko lang din sabihin na merong distinction between what is lawful, ginamit ko yung salita, lawful, and advisable or wise. Iba yung lawful, advisable, and wise. So pag sinabing legal yan, tama naman yan, pero hindi lahat ng lawful, advisable. Intindihan niyo ba yan? Hindi lahat ng lawful, advisable. O, pwede na ako mag-asawa. May trabaho ka na ba? No? Pwede na, gusto ko na mag-asawa. Kaya mo na bang bumuhay ng pamilya? So, yan ang isang isa. Yan ang tawag nun. Iba yung lawful and advisable. Pwede maging lawful pero hindi advisable. Hindi wise. So, yan. Isang bagay na i-consider. But, remember, marriage is, sabi ng Hebrews, honorable among all. Sa lahat. It's honorable among all. That's including unbelievers. Mga unbelievers na nag-aasawa, so mga mag-asawang parehong hindi mga mananampalataya, that's honorable. Because marriage is honorable. No? There are times na hindi, there are times that we can consider things, as I said, yung mga, halimbawa, sabi ng Bible, 1 Corinthians 7:26, ewan ko na kung nilagay ko ba rito yun, hindi. Yung sabi doon na, sabi ni Paul na, ano ba yung sabi niya? In view of the present distress, it is good for a person to remain as he is. Di ba? Sabi niya, in view of the present distress, dahil sa problema, sa kaguluhan, mas mabuti pang maging isa ka. Kasi nga, kung merong giyera, iintindihin mo pa yung asawa mo at mga anak mo. Parang ganyan, di ba? Kung merong famine, so, mas mabuti pang maging isa ka. Yan ang sinabi ni Paul. So, yan, advisable and wise. Pero it's honorable sa lahat. Isa pa, siyempre, kahit na kung Christian ka, you have to consider other things. Not like, hindi lang yung unbeliever ba siya. Hindi. Kung Christian ka, may nanliligaw sa'yo hindi Christian. May nanliligaw sa'yo Christian. Okay na, Christian naman pastor No? Siyempre, i-consider mo yung, what about the doctrinal differences? What about that? No? What about, yun sa doktrina, yung differences ninyo, sa tingin mo, mahahandle mo yan? Kung babae ka, lalo na? No? Minsan, di ba, sa lalaki, medyo, sige, dapat sumunod siya sa akin. Pero ikaw babae, yun ang isang bagay na dapat din nating tingnan before you enter into this kind of relationship. Okay? Another is
marriage is to be universally esteemed as a rich blessing from God. Yan ang sinabi ko kanina. No? Parang mali-mali yung mga verses ko. No? Do we have that? Sorry Ayan. Dapat yung verse kanina, yung honorable yung sinabi ko. Pero ito ay, mamaya pa dapat yan. Pero una nga sabihin ko na mandatory, ito pala, marriage is to be universally esteemed as a rich blessing from God. So yan. Sumunod ay, mandatory celibacy is contrary to God's word and the practice of the apostles. So, sino yung mga merong mandatory celibacy na grupo? Diba? Yung kinagista nating relihiyon, diba? There is a so-called a call for celibacy? Tama ba? Tama ba yun? Tawag ng celibacy, di ba? Kasama yun sa kanila eh. A call of poverty and celibacy. Celibacy, hindi ka pwede mag-asawa, yung mga pare. That's actually a contrary to God's word and to the practice of the apostle, because even the apostles, di ko na nagkamali ng PowerPoint Sabi ni Paul, do we not have the right to take along a believing wife, as do the other apostles and the brothers of the Lord in Cephas? So what's the point? The point is, the apostles are married. They were married. Sabi nga ni Paul, wala ba akong karapatan na mag-asawa, bagamat hindi siya nag-asawa, no? So, sinasabi lang dito that celibacy, forced celibacy, mandatory celibacy is not biblical. Now let's go to the other thing, the unlawfulness of marriage for the believers. What's the unlawfulness? To be unequally yoked with unbelievers. Christians should seek to marry someone who shares their faith and commitment to the Lord. Nasa Bible ba yun? Yes. 1 Corinthians 7:39, a wife is bound to her husband as long as he lives. But her husband dies, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord. Okay? 2 Corinthians 6:14-15, do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? What accord has Christ with Belial? Or what portion does a believer share with unbeliever? Nakita niyo yung diin ni Apostle Paul? Hindi ka dapat mag-asawa ng di mananampalataya. At alam niyo ba kung saan kinuha yung idea ng unequal yoking? Sa Deuteronomy 22 verse 10. Ang sabi doon, you shall not plow with an ox and a donkey together. No? Kita mo yung mga nag-aararo. Dalawang hayop. Yung isa donkey, yung isa baka. Baka ba yan? Ox, di ba baka? Ha? O yun, baka. Lalaking baka. No? Tapos donkey. Hindi pwede. Maka ganun yun. No? Pangalawa, hindi kasing lakas nung baka yung donkey. At isa pa yung donkey, baka, ano ba yung ugali ng donkey? No? Meron siyang ibang ugali. So, ang punto ron, yan talaga noong araw pa, sa lumang tipan pa lamang, pinagbabawal na. Kung ikaw Christian, Christian ang hanapin mo. Christian ang siyang maging asawa mo. No? Sabi ni John Murray sa kanyang librong Principles of Conduct, this is actually a good book, a basic textbook sa mga Christian ethics yan, Principles of Conduct ni Professor John Murray. Married life is to be guided not by impulse or fancy, but by consideration which conserve and promote the interests of godliness. So the question always comes down is, how Christ is the central in your life, and how do you wish to pass on your love and commitment to the Lord to your children? In many cases, a lack of shared faith in the Lord between spouses can lead to a significant challenges in the relationship. Magkaiba yung pananampalataya. Di ba?
gusto nitong isa, dito tayo mag-church, dito tayo mag-church. Nalilito na yung mga anak nila kung anong nangyayari. It's because of the disobedience. But when two people share the same faith, they can rear their children in the way they should be. Kulang yung oras natin, ano? Meron pa akong i-discuss eh. Pwede ba tumigil muna rito? So, tuloy na lang natin sa Sunday. Meron ba kayong gustong itanong, mga kapatid? I believe so. I believe. Oh. Hmm. Kasi madalas ang prominent figure yung lalaki. Kaya madalas ginagamit 'yon, pero it's not just because lalaki lang, it's because he's the representative of the family, and therefore I believe it is also vice versa. Okay? Meron pa po? So, kala ko matatapos ko ngayon kasi meron akong gustong ibang i-discuss sa next Sunday, about Christmas, kung dapat ba mag-celebrate eh. Kaya lang, ayaw kong masyado tayo mag-extend. Tapusin ko na muna rito. Tuloy natin sa susunod na linggo. And if we still have time, discuss natin yung isa pang topic. Okay? So, mag-pray muna tayo. Lord, salamat sa mga natalakay namin ngayon. Sulat mo sa puso namin. At sana ay ang mga katotohanan ito ay amin pong panghawakan bilang mga mananampalataya. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, mag-break muna tayo mga kapatid.